gaano ka-sincere ang ating mga ginagawang religious practices? Nagdadasal lang ba tayo para gumaan ang ating loob? Nagdadasal ba tayo o nagsisimba para lang mapansin ng iba? Ginagawa lamang ba natin ito dahil wala naman tayong ibang gagawin at nagiging libangan na lang natin ang pagsisimba o ang pagdarasal? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang buhay ba natin ay hindi nagiging iskandalo para sa iba? Hindi ba tayo nakakahadlang sa iba para makilala nila si Jesus at umunlad sila sa pananampalataya? Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang mga isinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ninyo ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit na isang hentil sa pananampalatayang Hudyo, at kung makahikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanunumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanunumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyan tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanunumpa nino man ang dambana, ipanumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes na Lunes, mukhang galit na galit si Jesus, ano? Sa Biblia po, pag binasa po ninyo, simula hanggang huli, napakarami ho nating mababasa ng mga talata laban sa galit. Masama ang nagagalit dahil maraming kasalanan ay binubunsod ng pagkagalit. Kahit si Jesus mismo sinasabi niya na hindi tayo dapat napupuot sa kapwa. Bakit parang si Jesus galit na galit sa Ebanghelyo ngayon? Dapat nating maunawaan na ang Ebanghelyong ito ay maaaring hindi naman talaga sinabi ni Jesus sa harap ng mga Pariseyo mismo. Ibig sabihin, ang pinatutungkulan niya ng kanyang galit ay hindi lang naman yung mga Pariseyo at Eskriba, kundi layunin din ni Jesus na ituro sa pamamagitan ng mga malalakas na salita, strong language, evocative words, yung nais niyang iparating na mensahe, lalo na sa mga Kristiyano. At ano yun? Na tayo din pwedeng mahulog dun sa kaisipan na pwede nating isangkala ng ating relihiyon o ang ating mga ginagawang mabuti sa ating pananampalataya, ang ating mga religious practices, ay pwede nating isangkalan para pagtakpan yung ating mga kakulangan sa ating tungkulin sa kapwa o yung ating
pagsasabuhay ng totoong pananampalataya. Maraming binanggit sa ang Panginoon na halimbawa sa Ebanghelyo na ngayon. Halimbawa, yung mga mahilig magdasal ng mahaba. Hindi madadaan sa dasal na mahaba yung kakulangan natin na tumulong sa kapwa. Halimbawa, hindi madadaan ng pag-aalay natin sa simbahan na ginagawa na pagtakpan kung ano yung mga ayaw nating talikurang kasalanan, no? Yung iba, ganyan ang ginagawa kapag may maruming hanap buhay o kaya pagka may maruming mga gawain, pagka kumikita dahil sa maling pamamaraan, sasabihin nila, magdo-donate na lang po ako. Kaya minsan, magtataka rin, bakit kaya itong taong ito andalas mag-donate? Tapos minsan matutuklasan mo, yun pala, ginagawang bayad puri dahil yung pinanggagalingan ng pera ay galing sa hindi mabuti yung pinanggalingan ng pera, kaya para mahugasan yung kanyang konsensya o para lumubag yung kanyang loob, magdo-donate na lang sa simbahan. Kung hindi handang magbagong buhay ang taong ito, yung alay na ibinigay niya, salamat at may binigay siya, pero hindi ito magiging sapat para pagbayaran yung kasalanan niya. Dahil ang hinihingi ng Diyos ay hindi yung alay na yan, kundi pagbabago ng puso. Nakikinig po kayo? Kaya nga ang punto ni Jesus? Bagamat ang tono niya ay galit, ang punto niya ay huwag nating gamitin ang mga religious practices natin o ang mga ginagawa natin sa ngalan ng pananampalataya para pagtakpan ang kawalan natin ng kahandaan na magbagong buhay at magsisi ng totoo sa ating mga kasalanan. Dahil yan naman talaga ang diwa ng mabuting balita, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong buhay. Pagka wala yun, baliwala ang lahat ng ito na binanggit ng ating Panginoon. At mayroon siyang mahalagang bagay na binabanggit din sa ating ebanghelyo ngayon, na hindi tayo dapat maging hadlang sa ating kapwa sa kanilang pag-unlad sa pananampalataya. Dahil kung minsan nga, kapag hindi tayo nagsisi sa kasalanan, pag hindi tayo nagbagong buhay, tayo ang nagiging hadlang sa ating kapwa para sila ay umunlad sa pananampalataya. Dahil nagiging scandalous ang ating buhay. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa aking pagninilay, di ba? Kung minsan, hindi naman si Jesus ang problema, kaya ang mga tao ay umaalis at tumatalikod sa Kanya. Kung minsan ang dahilan kung bakit hindi makilala ng mga tao si Jesus o kung bakit tumatalikod ang mga tao kay Jesus o sa ating simbahan, ito ay dahil sa atin na nakaka-iskandalo sa kanila. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili, gaano ka-sincere ang ating mga ginagawang religious practices? Nagdadasal lang ba tayo para gumaan ang ating loob? Nagdadasal ba tayo o nagsisimba para lang mapansin ng iba? Ginagawa lamang ba natin ito dahil wala naman tayong ibang gagawin at nagiging libangan na lang natin ang pagsisimba o ang pagdarasal? Tanungin natin ang ating mga sarili, ang buhay ba natin ay hindi nagiging iskandalo para sa iba? Hindi ba tayo nakakahadlang sa iba para makilala nila si Jesus at umunlad sila sa pananampalataya? Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. Hallow.com/FRFRANZ.
at sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.